Hi guys! Welcome back to Pearl TV if you're watching this in my YouTube channel, and welcome back to Pearl TV Official if you're watching this in my FB page. And in this video, our topic to be discussed today is about important keys to work on each day to make your marriage successful, okay? Ano daw yung mga dapat nating gawin or ano ba daw mga dapat na ginagawa upang ang isang pag-aasawahan ay maging success, okay? Matagumpay, okay? So, we will be talking about mag-asawa. Okay? Ang sinasabi nating mag-asawa, yung merong basbas ng kasal. Merong blessing ng matrimony. Okay? Whether it's civil or sa church. Okay? Kasi sabi ng mga pare, sabi pag ang dalawang tao nagsasama, hindi sila kasal, it's called magkasama, hindi mag-asawa. Okay? So, to those who would love to be called mag-asawa, magpakasal na kayo. Kung maayos naman yung relasyon nyo, maayos naman ang pag-uusap nyo, matagal na kayo magkasama, di magpakasal kayo, di ba? Nasa Bible, di ba yun? Nasa ano yun eh. Kumbaga nasa Christian doctrine yun, na nagmamahalan kayo, magpakasal kayo. Okay? Now, sabi dito, ano daw yung gagawin para maging successful daw? Ano natin to kay Google, na hindi ko to sabi, kay Google to, okay? Pero i-relate ko dito yung the kind of marriage that we have and kung paano kami naging 11 years successful marriage, okay? So now, number 1 is communicate clearly and often. Often, okay? So, ibig sabihin, lagi kayo nag-uusap. Whether kung kayo man ay long-distance relationship, kayo man ay magkasama lagi, o kayo man ay minsan-minsan magkasama kasi kung saan naasan yung asawa nyo, lagi daw kayong maging magkausap. Always communicate para kayong magkaibigan, mag-best friend, di ba? Kayo dapat yung mag-best friend. Lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay, isi-share mo. Yung inis mo, i-share mo. Kung ano ka, huwag ka matakot, i-share mo sa kayong dalawa, dapat ganun kayo. Yung mga anxiety nyo, i-share nyo yun, di ba? Huwag kayong hindi ko to i-share. You have to trust your spouse. Kung ano man yung feelings mo, i-trust mo sa kanya. Kasi makikita mo doon yung pag-response niya eh. Does this person care? Okay? About how I feel? Di ba? Doon mo makikita yon. And then, number 2, tell your spouse that you're thankful for having him or her in your life. Actually, hindi naman to hindi to laging verbal eh. This is sometimes action, okay? Sabi nga, action speaks louder than words, okay? So, for the men and women, how can you say that you're happy with your spouse or your wife, okay? Sa amin, hindi kasi kami, si Mr. ko kasi hindi siya verbally, ganyan. Pero pag mag-birthday ako, Mother's Day and any December, lahat talaga na-appreciate ko yon. Ayun, I'll be thanking him in this video. Ganun kasi siya. Na umpisa na mag-asawa kami, talagang may regalo. Kaming dalawa nag-exchange gift kami lagi, ganun yun eh. Tapos pag may celebration like birthday ko, Mother's Day, Christmas, lagi may regalo. Ipaparamdam nyo yan sa mga wife nyo na mahal nyo sila. Hindi lang puro salita na I love you, I love you. Hindi nakakain ng I love you. Dapat nasa gawa yun. Importante din yun. Pero mas importante yung gawa. Kasi puro I love you, tapos panay yung pambabae. Saan din yun, di ba? Or ikaw, pa I love you ka sa asawa mo, pero cheater ka naman pala. So, useless lang, di ba? So, action speaks louder than words, okay? Then, number 3, make time for you two as couple. Okay, syempre, kung mag-asawa kayo, sa mga panahong rest day kayo, mag-band kayo. Like, Sunday, di ba? Sunday is family day, pahinga sa trabaho. Stop chatting with other people. Stop conversing with other people, but focus to your family or your wife. Kung mag-asawa kayong wala pa kayong anak. Pasyal-pasyal kayo sa mga magandang lugar. Ayun. Diba? Pero pag may anak na kasi kayo, iba na eh. Kasama na yun siyempre ang anak nyo. Hindi nyo pwedeng itiwala yung anak nyo sa ibang tao. Isama nyo na lang kasi itiwala nyo sa ibang tao na mapapahamak pa sa ibang tao. Right? So, always be a family. Okay? Yung kay Mr. ko naman lagi, si Mr. ko yearly siya. Nagpaplano talaga siya. Nag-outing kami. Local tour ba? Local tour. Punta kami ng Palawan. Punta kami ng Coron. Ayun. Pasyal pa siya lang. Pinag-ipunan niya yun. So, ganun. So, dapat may effort sa part ng lalaki. Okay? Hindi sa part ng babae. Kasi lalaki kayong may trabaho eh. Lalo na kami. Housewife. Ano naman ang i-finance namin dyan? So, we will not plan kasi wala naman kami pera, diba? So, the one who needs to plan is the lalaki. Kasi kayo may trabaho. Kung kayong, diba?
And then, plan for personal time, yun na nga. Plan for some personal time. Ayun, paglinggo kayo. Kayo, banding-banding. Video okay kayo mag-asawa. Kung hindi kayo lalabas ng bahay, labing-labing, di ba? Yakap-yakap, ganun. So, huwag kayo mahiya. You have to be affectionate to your partner. Iparamdam nyo na mahal nyo sila. Kayong dalawa, you have to work for that. Hindi lang isa lang. Para tumagal ang relasyon, okay? And then, sabi dito, number 5, understand that it's okay to disagree. Okay, yes. Kailangan mo magsabi na mali yan. You have to tell him frankly na mali yung diskarte na gusto mo mangyari. Okay? So, whatever consequence that you will be facing, okay, out ako dyan. Basta ako nagsabi ako na hindi ko gusto yan. Okay? So, ganun eh. Dapat you have to be vocal. Hindi pwedeng hindi. Kasi at the end of the day, sabihin mo, hindi ka naman nakialam eh. Oo ka lang ng oo. Di pa pangit din yung ganun na oo ka lang ng oo. At dapat ilatag mo din yung mga rason kung bakit ito okay, bakit hindi okay. Okay? Number 6 is build trust. Okay? Paano mo naman mabibuild yung trust ang tanong? Siyempre, you have to show him or her na yung mga ginagawa mo talagang totoo. Okay? Mararamdaman yun eh. Okay? Yung iba, sinasabi ng iba dapat yung cellphone mo, walang password. Kaming dalawa parehas may password eh. Pero we know each other's password, okay? Tamad lang ako. Hindi ako masyadong kalkalera ng Minsan lang pag gusto ko lang, pero si Mr. ko hindi din. Pero pag may something fishy, di ba? You have to confront your spouse. Sabi, di ba? Communicate clearly and often, okay? So, ganito, ganyan. Hindi naman masama. Asawa ko naman, di ba? So, ayan. And then you have to show your spouse na apektado ka din. Kasi kung wala kang pakialam, ibig sabihin na you do not care, okay? At least may care ka doon, okay? May iba kasing ganun eh, na bahala ka dyan. Basta pag ikaw magluloko din ako. Diba yung mga ganun, di yung tama. You have to correct. Kung mali, diba? Wag nyong hahayaan na yung isa, gagawin niya yung bagay na hindi at binabayaan mo lang, okay? Responsibilidad din natin ang ating mga asawa. So, kung nakikita natin na gumaganong-ganon sila, you have to correct them. We have to correct them na, hey, ganito, ganyan. You have to tell them, okay? And number 7 is, learn to forgive, okay? Kung nagkamali yung spouse, or yung wife mo, di ba? Forgive, and forgive, and forgive, and forget. Okay? Napaka-importante kasi hindi naman tayo perfecto eh. We are not perfect human being. From time to time, magkakamali tayo. Pero from time to time, we will forgive. Kasi if we will not forgive, what will happen? The marriage will end. And who will suffer from that? The children. And sometimes, women, emotional. Women are accordingly the one who suffer emotionally when the marriage ended, okay? So, ikaw na babae, kung ayaw mo magandang marriage mo, you have to work for that, okay? And for me, I will add number 8. Let God be the center of your life, okay? Kapag kayong dalawang mag-asawa, ay sinisentro ninyo ang buhay niyo sa Panginoon. God will guide you. God will guide us. Pag may mga naiisip kayo na hindi maganda, i-correct kayo ni Lord. Tao lang tayo eh. Andiyan si Satanas eh. They are bulong-bulong. Tempting. They will use other people. Di ba? So, pero pag nakacentered ka kay God, si God na yung ginawa mo na talagang hold tight ng relationship nyo. For sure, the marriage will be a successful one. Okay, so I hope you learned something from this video and you would love to give a like, comment, subscribe, and ring the bell button. I'm Pearl. I'm a housewife and a content creator for 4 years. And from time to time, I would love to share talk that can help the community, okay? Kasi this is di ba? Pag ang mga bata, walang matinong magulang, yung mga anak mag-suffer. And then pag mga children hindi naging okay, yung mga nagpakalaki sa kanila, so it's the community who will, 'di ba? So importante, it's our Christian obligation to from time to time remind our fellow about things that needs to be tackled, to be heard, okay? So bye and God bless. Thanks for watching.